Pinasinayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa 1,000 housing units para sa Yolanda survivors sa Tacloban City. Gusto raw niya na pagdating ng Marso, tapos na ang lahat ng proyektong pabahay. Live mula sa Tacloban City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, si Pangulong Duterte nga nanguna sa pagpapasinaya ng housing project dito sa Tacloban City. At Ma'am Jess, doble kayod ngayon ang pamahalaan sapagkat napakarami pa pala ng mga pabahay na kailangan nilang itayo para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Narito ang aking report. Kung ang Pangulo ang masusunod, nais daw niyang matapos na ang mga proyektong pabahay para sa biktima ng bagyong Yolanda dito sa Tacloban City sa Marso. Nasa 1,000 housing units ang pinasinayaan ng Pangulo kanina. Pero kailangan daw lahat mabigyan ng tulong, kaya kailangan daw magdoble kayod ng mga taga-gobyerno. March, lipat na dito at magbalik ako. Ano, kung hindi matapos March, magawa kayo ng 5 cross. Cross? Yung pare kay Kristo, ipakarga ko sa kanila. Sabi ng Pangulo, galit talaga siya pag pinag-uusapan ng Yolanda Rehabilitation, lalo na noong una siyang bumisita noong Nobyembre na wala raw halos na ibigay na pabahay, pati ng nakarang administrasyon na damay sa kanyang litanya. Galit ako. Galit ako kasi 3 years after, yan lang ang natrabaho ng gobyerno. Talagang asar ako. At hanggang ngayon, kasali na kami. Huwag na natin, do not excuse anyone. Sabi ko noon, 28 lang ang nakalipat. Kung 28 lang ang nakalipat, nung dito ako November, sabi ko, itong project ninyo, sunugin na lang ninyo. Kahit pa raw tawaging diktador ang Pangulo, hindi niya alintana. Pero biro ng Pangulo. Lord, sana yung mga pangit lang ang namatay na dito. Ang magaganda, wag sa... Mahigit 3 taon matapos manalasa ang super bagyong Yolanda, may bago ng row house unit ang pamilya Hervasio sa New Hope Village sa Tacloban. Masaya naman ang mga nakalipat kahit ikakabit pa lang ang linya ng kuryente at tubig. Sa pangkalahatan, nasisiyahan ng mga biktima ng bagyong Yolanda na makalipas ang 3 taon, makakalipat na rin sila dito sa pabahay ng pamahalaan. Pero meron din namang ibang benepisyaryo na nakakita ng aberya sa mga pabahay nila. Buong mga dingding ko, bumibawa ng laman. Dito may tumutulo dito. So, dito pumapasok yung tubig dito. Sabi nila yung tubig sa 2018 pa daw kuno. We will look into that, kung ganong klase. We can always have it repaired. So we only need the reports coming from our beneficiaries themselves to report the matter to our project managers and regional managers. Sa datos ng National Housing Authority o NHA, mahigit 205,000 ang target na pabahay para sa Yolanda survivors. Pero mahigit 13,000 pa lang ang nakakalipat sa mahigit 60,000 na nagawang bahay. 14,000 ang kailangan ito yung bahay para sa Tacloban, pero mahigit 8,000 lang daw ang naitayo at higit 3,000 pa ang kasalukuyang ginagawa. Turf. They could not understand each other. Second, there are also laws, guidelines, policies which are inherent in one office and sometimes and many times could not also be in sync with what the other agency is doing. So this is what we did to call on all of these agencies so that there should be understanding. Marami rin nagtatanong kung saan napunta ang mga donasyong pondo para sa Yolanda survivors. It would be unfair to pass judgment if we have no complete data to back us up. Wala pa. Ma'am Jess, bukod nga sa programang pabahay ay may programang pangkabuhayan din ng pamahalaan dito sa Tacloban at kagaya na lamang ng tinatawag na P3 o yung pamalit doon sa o yung panlaban ng pamahalaan doon sa tinatawag na pautang na 5-6. Ito ay ilulunsad nila sa katapusan ng buwang ito para maging benepisyaryo naman ang mga naroroon sa Tacloban Public Market, gaya ng mga vendors at mga nagtitinda roon, Ma'am Jess. Iyan, ang dami pa palang kailangang bahay, no? In the meantime, tama ba yung parang tono ng pananalita ng presidente na kailangan pang magalit o apurahin
ang mga nasa likod ng mga programang ito para lang na i-deliver ngayon itong 1,000 new houses? Tama, Ma'am Jess, talagang nakita natin na sinasabi na mismo ng Pangulo, nagagalit siya sapagkat 3 taon daw ang lumipas matapos nga yung bagyo, iilan lamang yung mga pabahay na naibigay sa mga biktima ng Yolanda at 200,000, Ma'am Jess, yung kailangan, pero ang nai-award pa lamang sa mga tao sa tinatawag na Yolanda Corridors ay Yolanda Corridor ay nasa 13,000 pa lamang, kaya napakalaki pa talaga nung gap na kailangan nilang punuan. Pero ang isang nakita nating magandang sinyalis dito nung nanggaling ang Pangulo dito sa Tacloban noong November 8 ay nasa 4,000 lamang yung nagawang mga pabahay dito sa Tacloban City, pero mula November hanggang sa buwang ito, sa araw na ito ay naka-4,000 pang mga bahay na nagawa. So nakita natin na kapag pala nag-usap-usap yung mga local government agencies at iba pang ahensya ng pamahalaan na concern dito sa pabahay na ito ay talagang kaya naman palang i-fast track yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, Ma'am Jess. Kasi ilang taon na mula nung sinalanta ng Yolanda ang maraming mga probinsya sa Leyte, Samar, etc. In all of those years, kailangan pa palang magalit, Yun ang nakakapanghinayang. At kulang lang pala sila sa usap. Ganun ba yon, Ian? Yes, ma'am, kasi sinasabi nga nitong si Secretary June Evasco na talagang parang tila nagkakabanggaan yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan dahil nga sinasabi nga niya parang nagkakaroon ng turf war itong mga to, ibig sabihin, maaring may isang ahensya na ayaw magpasakop dun sa isa, kaya nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon din ng problema sa pagbili ng lupa, sa pagko-convert ng mga lupa, at pag nagkapatong-patong yung iba't ibang mga problema, tumatagal ng tumatagal. Ang nagiging talo dito, Ma'am Jess, yung mga biktima mismo ng bagyo na ilang taon na nga na naghihintay, hanggang ngayon, yung iba, yung napuntahan natin kanina doon sa Barangay 105, na hindi naman din kalayuan doon sa pinuntahan nating bagong resettlement area, talagang doon pa rin sila nakatira sa Butterfly House. Yung iba nakatira sa mga kubo na sinasabi nila na kapag mainit ay sobrang init, kapag malamig naman ay sobrang lamig. Wala rin silang kuryente ron at wala rin silang tubig, kaya naman talagang naghahangad sila na mapabilang na sila sa mga susunod na panahon doon sa magiging benepisyaryo ng pabahay ng pamahalaan, Ma'am Jess. Okay, I stand corrected. More than 3 years na pala mula nung we were hit by Super Typhoon Yolanda. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.